sama tayong magiging saksi. Tumagilid ang container truck na yan sa bahagi ng Aguinaldo Highway sa Silang, Cavite. Bumalandra ito sa gitna ng kalsada na nagdulot ng mabigat na trapiko. Sugatan ang driver nito na dinala sa ospital. Ayon sa pulisya, nagmaniobra ang truck driver para mag-U-turn pero hindi raw niya natansya. Bumigay ang nakakabit na container at sumadsad sa unahang bahagi ng truck. Hindi pa naaalis ang container doon matapos maputol ang tali ng crane na dapat ay mag-aalis sa truck. Bumaha sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong gabi dahil sa pagbuhos ng ulan. May mga stranded na hirap makauwi sa bahagi ng Maysilo Circle sa Barangay Plainview sa Mandaluyong City. Base po yan sa kuha ng news scooper na si Mike Esmeralda. Baharit sa bahagi ng Chino Rosas Avenue sa Makati naman po. Bagyang bumagal ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Central Bikutan sa Taguig dahil sa malakas na ulan. Sa kuha ni News Cooper Angelo Faustino, makikita ang ilang estudyanteng inabutan na ng malakas na ulan sa kalsada. Ang mga pag-ulan ngayong araw, posibleng magpatuloy po hanggang bukas. Hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan sa hapon o gabi sa Metro Manila dahil sa localized thunderstorms. At batay sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas ay posibleng ulanin na ang kanlurang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Mindanao. At pagsapit ng hapon, inaasahang uulanin na rin ang Bicol Region at ilang bahagi ng Quezon Province. Meron pong heavy to intense rains, particular na sa Central Luzon, Mindoro, pati na sa Eastern at Western Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Posible ang malalakas na ulan kaya mag-ingat sa baha o pagguho ng lupa lalo na sa mga lugar na ilang araw nang inuulan. Dead on the spot ang driver ng truck ng basura matapos bumulusok at sumalpok sa isang bahay at tindahan sa Binangonan, Rizal. Pahirapan din ang pagkuha sa katawan ng driver. Saksi, si Rafi Tima. Walang kamalay-malay ang driver ng motor at tricycle na ito sa bilis ng pangyayari. Ang truck ng basura, mabilis ang pabulusok at bahagya lang naiwasan ng motor at tricycle bago sumalpok sa isang bahay at tindahan. Dead on the spot ang 40 taong gulang na driver ng truck ng basura na pag-aari mismo ng barangay Tarangan. Maswerteng sarado ang tinamaang tindahan nang mangyari ang insidente bago mag-alas 2 ng hapon. Buti hindi ako nagbukas kanina kasi kumakain muna ako. Ngayon pagtapos ko tapos ko kain, narinig ko lang biglang sabog. Kala ko anong nangyari. Yung pala, ito na, miritso dun. Buti nga wala yung mga anak ko dito eh. Bahagya naman daw nasugatan ng may-ari ng katabing bahay matapos matalsikan ng mga bubog. Pero patay ang kanyang alagang aso na napuruan habang nasa garahe. Ayon sa administrador ng barangay, tila sinakripisyo ng driver ang kanyang sarili para wala ng iba pang madamay. Very thankful din kami sa kanya and siguro ang sa akin doon is he is a hero for doon sa nangyari. Siguro Ibinangga niya na po rito sa walang tao. Matarik ang bahagi ito ng kalsada. Kwento raw ng pahinante. Tapos na sila maghakot ng basura kaya pinatanggal ng driver ang kalso ng gulong. Hindi tiyak kung nakaandar ang makina ng truck pero bigla na lang daw itong dumaos-dos. nung magtanggal sila ng kalso, biglang dumire-diretso yung sasakyan. So unexpected na mawawalan siya ng preno. So kaya nagdire-diretso siya dito. Pahirapan ang pagtanggal sa labi ng driver dahil sa tindi ng pagkayuti sa cabi ng truck. Mag-aalas 6 na nang matanggal ang kanyang labi. Pero bago matanggal ang truck, bumuhos ang napakalakas na ulan. Ang matarik na kalsada nagmisto ng ilog. Bagay na lalo pang nagpahirap sa pagtanggal sa naaksidenteng truck. Nag-uusap na raw ang barangay at may-ari ng tinamaang bahay at tindahan para sa kaukulang danyos. Tiniyak naman ng barangay na tutulungan nila ang pamilya ng nasawing truck driver na matagal na raw empleyado ng barangay. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Pagmumultahin at posibleng mawalan ng prangkisa ang mga pampublikong sasakyang mahuhuling nagsisiksikan ng mga pasahero. Saksi, si Joseph Moro. Minsan ginagawang biro online sa dami ng magkakatabi sa mga pampublikong sasakyan tila nakalutang na lamang ang ilang pasahero sa upuan. Pero titiisin para makasakay lamang. The struggle is real mula sa umaga at kahit sa tanghali.
gaya kanina sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Para lang po makauwi syempre. Galing work, pagod na pagod, gusto na makauwi. Ilalaban kahit pangatayuan o kahit pa hindi umabot sa loob at nasa bukana lamang ng jeepney. Sa dami po ng tao, kaya napipersa sumabit. Kasi malilate sa trabaho, kaya kailangan sumabit na. Parang sardinas kung magdikit-dikit sa loob, ika nga. Pero babala ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, bawal yan. At kasama ang Land Transportation Office o LTO, huhulihin nila ang mga ipagsisiksikan ng kanilang mga pasahero. Yung mga modern jeep halimbawa, merong capacity na hanggang 32 pero depende yan sa klase ng modern jeep. Meron 24, 26. Pero kapag nakita ng LTFRB na nag-overloading, pwedeng kanselahin o tanggalan sila ng prangkisa. Hanggang 5 lamang ang pwedeng nakatayo sa modern jeepney ayon sa LTFRB. At depende sa kapasidad ng parehong traditional at modern jeepney, 12 hanggang 32 ang limit ng mga pasahero. Sa mga AUV, regular van at extended van naman, 9 hanggang 12 ang pwedeng isakay. Hanggang 50 naman kung mga pampublikong bus. Kapag nag-overload po tayo, then nako-compromise yung safety and it is no longer convenient for the passengers. May mga modern jeepney naman na may paalaala na laban sa overloading. Ang mga operator ng PUV na lalabag dito pag bumultahin ng 5,000 pesos bukod pa sa pwedeng mawalan ng prangkisa. Pero paano naman kung pasahero ang mapilit? Lalo't walang multa kung sila ang tatayo o sasabit. Wala po kaming magagawa sir kasi pasahero, rush hour, hindi namin kayang awatin yung pasahero. Paano pagka hindi ko kami nagpatay? Paano kami makakapag-boundary na? Pinag-aaralan ng LTFRB kung nagkukulang ba ang pampublikong transportasyon kaya nagsisiksikan o tuwing rush hour lamang ito. Maaring isang isang point of view na kaya ganyan ay dahil sa kakulangan ng public transport. Pero sa tingin din namin, isa ring contributory factor yung traffic Kasi yung turnaround ng lalo na sa pagkakunyari rush hour. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Isang babae ang natagpuang patay sa septic tank sa Ilocos Sur at sa Cebu City naman nahuli kamang pambubugbog sa isang binatilyo. Saksi, si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV mula sa isang coffee shop sa Cebu City, makikita ang pagkuyog ng 3 lalaking naka-helmet sa isang grade 8 student sa Barangay Talamban. Mabilis na umalis ang mga sospek sa lugar habang umalis din palayo ang biktima. Hindi na nakunan pero may kasama pa ang biktima na umano'y sinaktan din ng mga sospek. Ang kanyang 14 anyos na pinsan at 12 anyos na kapitbahay na pawang mga grade 7 student. Nangyari ang pananakit noong July 1. Natunto ng GMA Regional TV ang pamilya ng grade 8 student na navideohang binugbog. Ayon sa pinsan ng biktima, habang naglalakad sila pa uwi, inabangan sila ng isang grupo ng mga mag-aaral at umano'y pinagtulungang bugbugin. Pag Martes na ito, ila din may atngan, ila may gisundan, waiwa sa may kabaw gisundan. Pag humana ng sunod, di kulata din may. Kaya nisok magang mata, mga kabantay. Wala ko bantay na din nag-atang dito sa luyo sa sakinan. Subag o diri niya. Nidagan din siya, sakay din siya mga kauban. Hinala ng pinsan ng biktima ang natapong noodles ng isang schoolmate ang pinagmula ng gulo. Siya raw kasi ang pinagbintangang nakatapo ng noodles. Kung nayabo ko kung nidagan ko na akong classmate na sagiran sa kuhan katong nagdag noodles na anaan niya sa nina. Din ako ilang gidumutan dito sa eskwelahan. Ang mga magulang ng nabideohang 16 anyos na binugbog nagrereklamo dahil hindi raw umano rumisponde ang barangay at pulisya para mahuli ang mga sospek. Usa pa dili minor de edad ang nagkulatas kong anak. Inosente akong anak sir ngano ilang gikulata. Utang nga akong anak sir dili na wala jud ay bisyo ultimo ga sigarilyo. Itinanggi ng barangay at pulisya ang reklamo ng mga magulang. Binisita ng taga City Social Welfare and Development Cebu City ang bahay ng grade 8 student para sa pagbibigay ng agarang tulong at para malaman ang iba pang intervention na kinakailangan. Sa tulong naman ng CCTV, tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga sangkot na mahaharap sa kaukulang reklamo. Sa Santa Maria, Ilocos Sur, isang bangkay ng kolehiyala ang natagpuan sa ginagawang bahay sa Barangay Tinaan.
Ayon sa mga otoridad, isang lalaking maglilinis sana sa lugar ang nakakita sa bangkay. Linggo ng gabi nang makipag-inuman umano ang biktima sa kanyang mga kaibigan. Kinaumagahan nang nakita na lang siya sa loob ng septic tank. Lumalabas sa preliminary findings ng pulisya na posibleng aksidenteng nalaglag ang babae. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy sa biktima para matukoy ang eksakto niyang ikinamatay. Iniimbestigahan pa ang insidente. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si Luan Merondina ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Hinaharap pa rin ang labi ng TNVS driver na hinold up at pinatay ng 3 paserong kanyang pinikap sa Parañaque noong Mayo. Dinig pa sa dashcam ang karumal-dumal na sinapit ng driver. Babala po mga kapuso sensitibo ang mapapanood at maririnig. Saksi, si John Consulta. Kalasada na lang sa Cavite ang makikita sa dashcam na ito ng TNVS unit ni Raymond Cabrera. Pero maririnig sa audio nito na hinold up na ang driver at iba na ang nagmamaneho ng sasakyan. Sa isang punto, maririnig ang usapan ng mga suspect mula sa pagkuha nila ng cellphone ng biktima hanggang sa aktual na pagpatay sa biktima. Fingerprint mo itong isang cellphone niya. Ay, walang password niya. Target yung puso. Hindi mo makuha. Tuluyan nyo na. Patayin ka na namin. Ang assumption natin is ito yung biktima at maririnig natin na siya ay sinasaksak at pinapahirapan ng mga tao na kasama niya doon sa sasakyan. Nagmamakaawa yung biktima at maririnig mo pa yung mga suspect na sinabi na sinaksak at isaksak pa sa puso yung saksakin sa puso yung biktima natin. Ang malagim na krimen nangyari noong May 18. Sa CCTV ito na hawak ng NBI, makikita ang 3 lalaki na sumakay sa TNVS unit ni Cabrera mula sa isang establishmento sa Parañaque. Hindi kasama sa mga sumakay ang mismong nag-book sa ride-hailing app. Umalis ang sasakyan pero muli itong bumalik sa pick-up point. Isa sa mga pasahero ang bumaba at may kinuhang kutsilyo sa halamanan. Merong 3 tao na sumakay sa kanyang sasakyan at ito ay patungong Molino, Bacoor, Cavite. So, nung nandun na sila sa Cavite, nagtuloy-tuloy yung sasakyan. Imbis na may drop off, nagtuloy-tuloy yung sasakyan, nagpaikot-ikot sa Cavite. Sa CCTV namang ito sa Valenzuela City, makikita ang pagparada ng TNVS sa isang convenience store sa Valenzuela at pagbaba ng 2 sakay nito. Nakita natin sa CCTV yung mga tao na nagdala, kung saan pagkadala nila sa convenience store, lumabas sila, sumakay ng pedicab at later on sumakay sila sa isa pang sasakyan. Na-recover ng NBI ang sasakyan na puno ng dugo at damit ng mga suspect pero wala ang katawan ng biktima. Ang pinaka-main goal po talaga namin is makita po siya. Kung may ginawa man po talagang hindi maganda sa kanya, kahit mabigyan na lang po namin siya ng maganda at maayos na living po. Masakit, sir. Kasi hindi niya deserve mangyari sa kanya yun, sir. Yung binanas niya dun sa mga taong walang awa po. Pata siya lumaban sa buhay, hindi siya nanluloko ng tao. Ang pamilya ay nakikiusap, nagmamakaawa sa tulong ng publiko para mahanap ang katawan ng kanyang asawa. Nagre-raise sila ng pondo ng 100,000 na reward para kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon para sa tao na sa asawa na nawawala. Tukoy na ng NBI ang pagkakakinlanlan ng mga suspect na sinampahan na ng reklamong carnapping at robbery with homicide. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Nasa The Hague ulit si Vice President Sara Duterte para bisitahin ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit po niya habang naroon ilang ebidensya laban sa dating Pangulo sa International Criminal Court ang nakuha umano sa pamamagitan ng puwersa o intimidation o harassment. Saksi si Marisol Abduraman. Una, sinasabi nila walang ebidensya pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila palabayaran yung pagbabiyahe. Ito ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagtulong ng gobyerno sa gastusin ng mga saksing haharap sa International Criminal Court laban sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Hinihingan namin ng reaksyon si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pero bagaman dati na niyang nilinaw na ang ibibigay lamang ng gobyerno ay yung para sa seguridad ng mga saksi at hindi ang pagbiyahe patungo sa The Hague. Tinanong din ng bise hinggil sa sinabi ni Justice Secretary Remulla na malaking hamon ang kaso. Sa dati ring sinabi ni Remulla tungkol sa mga ebidensya laban sa dating Pangulo. Kaya nga umabot sa ICC ito eh. Kasi dito, binura na lahat ng pwedeng burahin eh, para hindi matuloy ang mga kaso. Ang komento dito ng bise. Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Hiningan namin ng pahayag ang Justice Department kaugnay niyan. Nasa The Hague muli ang bise para dalawin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa ICC. Ayon mismo sa VP, ilang araw siyang mananatili roon. Si PRD, kanina ipa-expound kung ano yung skin and bones, payat siya at sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya and sa photo. Hinggil naman sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tigilan na ang pamumulitika, sabi ng bise. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, silang tumigil. Muling iginiit ng Malacanang na wala silang kinalaman sa impeachment case laban sa bise. Tugon naman ng palasyo sa balak ng defense team ng dating Pangulo na isumiti sa ICC ang report ng Senate Committee on Foreign Relations na nalabag umano ang karapatan ng dating Pangulo nang siya ay arestuhin. Baka maging negatibo pa po sa kanila. Kung makikita po siguro ang pag-iimbestiga doon at makikita kung paano ito ginawa, siguro hindi naman po bulag ang ICC judges para makita kung ano ba talaga yung maaaring naging katotohanan dito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. 3 ang naaresto sa ikinasang drug buy-bust sa Taytay, Rizal. Sa hiwalay na operasyon sa Laguna, halos 30 milyong pisong halaga ng hindi rehistradong vape products ang nasabat. Saksi, si Dano Tingkungko. Sinalakay ng mga kawani ng NBI at Department of Trade and Industry ang isang bahay na ginagawang bodega sa Biñan, Laguna. Dahil yan sa mga reklamo sa NBI na substandard ang ginagawang vape products doon. Bukod dyan, hindi rehistrado sa DTI ang mga produkto. Tumatalima ako dun sa mga reklamo sa akin na maraming vape products unregistered, substandard na ibinebenta sa paligid. So, inatasan ko ang ating mga divisions na to conduct massive operation against this. Halos 30 milyong piso ng halaga ng vape products ang nasabat sa ikinasang operasyon. Nag-positive yung operation ng Special Task Force. So, by cybercrime patrolling, nakapag-connect sila dito sa mga tao na ito, nakipag-negotiate sila that they will buy 1 million worth of vape. So nag-meet sila somewhere sa Muntinlupa in a coffee shop with the marked money 1 million pesos. So sabi nila, asa na yung mga vape products? Sinama sila ngayon sa Laguna. Doon po sa vape shop, meron silang legal na mga tinitindang items sila. But then once na nag-inquire ka, nag-o-offer sila ng mga hindi registered na vape. So with that, tukoy natin kung saan ito ni-store. That's why kahapon po, nag-conduct tayo ng buy-bust. Tikom ang mga inaresto na usisain kung sino ang may-ari ng negosyo na patuloy na iniimbestigahan ng NBI. Giving them the benefit of the doubt, yung mga outlet, hindi nila alam na bawal ito, na hindi registered, substandard. Siyempre, yung mga negosyante natin, kumukuha lang. May listahan nga ang DTI, yung mga registered products.
Yung mga may lisensya, yung mga na-check nila kung standard ba yan. Paano ba malalaman kung legal o hindi ang vape na binibili? Walang PS license mark, and second, especially wala pong tax stamps or the required fiscal marks from the BIR. And others po, flavor descriptors that unduly appeal to minors. And then another one would be yung improper 50% graphic health warning. 3 naman ang nasa kote sa ikinasang drug buy bust sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Nasabat sa mga suspect ang 5 pakete o aabot sa 150 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit 1 milyong piso. Itinanggi ng isa sa mga naaresto na sangkot siya sa illegal drug trade. Umami naman na gumagamit ng droga ang 2 pang naaresto, pero hindi raw sila nagbebenta. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkongko ang inyong saksi. Nasawi sa pagsabog sa paggawa ng baril sa Marikina City, umabot na sa 2. Ayon sa Marikina Police, base sa napanood nilang CCTV footage, sumabog ang isang container ng primer mixture nang ilipat ito ng isa sa mga empleyado mula sa katabing mesa papunta sa kanilang work table. Nasawi ang may hawak ng container, pati ang katabi niyang napuruhan sa dibdib. Nakaligtas ang kasamahan nila dahil may shield sa gitna ng work table. Nakalabas na siya sa ospital. Ang sabi ng EOD, possible mishandling of mixture due to high sensitivity due to impact. Doon sa paglapag niya, napalakas yun kasi yung impact and sensitive yun. Base sa inisyal na investigasyon, sumunod sa safety protocols ang Arms Corps. Ayon sa Arms Corps, mahigpit ang kanilang ipinatutupad na safety standards dahil alam nilang delikado at sensitibo ang proseso. Dinisenyo raw ang maliit na kwarto para makontain ang pagsabog. Tutulungan daw nila ang mga biktima na regular employees ng kumpanya. One of them had children. I will make sure the children are taken care of till they're grown-ups. At least, minimum. Chinese Ambassador Huang Xilian ipinatawag ng Department of Foreign Affairs kaugnay sa pagbabawal kay dating Senador Francis Tolentino na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Ayon sa DFA, bagamat legal na karapatan ng China ang magpataw ng mga sanksyon, ang pagpaparusa sa isang inihalal na opisyal dahil sa paggampan ng kanyang trabaho ay inconsistent o hindi naayon sa pamantayan ng mutual respect at dialogo. Pinahahalagahan nila ng Pilipinas ang freedom of expression at tungkulin ng mga senador at iba pang opisyal na questionin ang mga issue kaugnay sa national at public interest. Suportado naman ni Tolentino ang hakbang ng DFA. Iginiit naman ng Chinese Embassy na meron talagang pagbabayaran sa pananakit sa interes ng China at pinatawa ng parusa si Tolentino dahil sa inasal nito kaugnay ng mga issue na may kinalaman sa China. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mahigit 2 milyong tonelada ng plastic waste ang nalilikha sa Pilipinas taon-taon. Ayon po yan sa World Bank. At sa isagawang workshop ng Asia-Europe Foundation sa Johor, Malaysia, dumalo ang GMA Integrated News para alamin kung paano tinutugunan ng ilang bansa sa Asia ang problema sa plastic waste. Saksi, si Nico Wahe. Kung usapang forever lang naman, baka nangamatay na tayong lahat. Pero ang mga plastic, nandyan pa rin. Sa dami ba naman ang pinoproduce na plastic sa buong mundo? Sa Pilipinas pa lang, 2.7 million tons na ang plastic waste na nililikha taon-taon. 163 million na piraso naman ng mga sachet ang kinokonsum araw-araw sa bansa. Sa dami niyan, saan nga ba ito napupunta lahat? Sa Singapore, sa tahanan nagsisimula ang disiplina. Sinusunod ang segregation ng nabubulok at di nabubulok. Metikulosong inihihiwalay ang plastic. Ayon kay Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig, may magandang naidulot sa Singapore ang plastic recycling. Part of the pavement is made out of the recycled plastics, part of the road pavement actually. Parte raw ito para maging epektibo at kapaki-pakinabang ang kanilang circular economy. Reuse, recycle, para iwas basura. Ganyan din ang sistema sa Johor, Malaysia. Pinuntahan namin ang isa sa 900 schools na sistematikong nagre-recycle. Mga puso, nandito tayo sa isang eskwelahan dito sa Johor, Malaysia.
para bisitahin yung kanilang recycling room. Pagpasok natin dito sa kwarto na to, makikita natin na may mga label yung mga recycling area nila. Depende sa kung anong klase ng basura. At ang pinaka-importante sa lahat, yung mga iniipon nila rito ng mas marami, yung iba't ibang klase ng plastic. Tuwing Biyernes, dinadala ng mga estudyante ang nasegregate nilang basura sa bahay. Recycling can teach the student to be responsible of themselves, of the earth, and of the community around them. May kapalit na reward ang may pinakamaraming maiipon na basura. Mula noong June noong nakarang taon hanggang April 2025, nakaipon at nakarecycle na sila ng mahigit 11,100 kilogram ng mga basura. Zero plastic din sila sa paaralan. Aluminum ang mga gamit sa kantin. Isang kumpanya ang kapartner nila na responsable para mag-recycle ng mga naipong basura, lalo na ng plastic. Lahat ng mga nire-recycle na plastic dito sa Johor, Malaysia ay mga taga-Johor din na nakikinabang. Lahat ng mga nanggagaling dun sa mga eskwelahan na nasa 909 na mga eskwelahan na katulong yung kumpanya ay nakikinabang dun sa mga nire-recycle na plastic. Isa sa mga produkto na nagagamit nila mula dun sa recycled plastic ay ang mga upuan na ito. Sa Pilipinas, ayon sa Greenpeace, posible naman ang circular economy. So it might mean we will have to adjust it based on the context, pero hindi siya imposible dahil yung circular economy, when you look at the concept, when you assess it, how it's supposed to be designed is regenerative siya. So it's supposed to be self-sustaining in a way, and it's addressing resource management, not just waste management. Mayroon na nga raw gumagawa nito. Sa San Fernando, Pampanga na 2008 pa lang daw ay circular economy na. Lahat din nagsisimula sa tahanan. Mayroon silang no segregation, no collection policy. 35 barangay nila ang nagbabahay-bahay araw-araw para kunin ang mga naihiwalay ng basura, saka dadalhin sa kanya-kanyang MRF o Materials Recovery Facility, tulad ng sa Barangay Malpitik. Hindi po natatambak yung basura namin kung nakikita nyo. Talagang sa household pa lang kung talagang sinesegregate yung basura. Isa rin sa paraan nila ang pagpalit ng plastic bottle sa dishwashing liquid. Banned na rin ang single-use plastic sa syudad. Halimbawa, consumer, syempre, ititrace namin yan saan mo binili. No? So, ang sinasanction namin, pinipenalize namin, are the producers or yung kung sino talaga ang gumagamit ng packaging. Ang San Fernando raw ang may pinakamataas na waste diversion rate o yung pag-iwas ng pagtatapon ng basura sa mga landfill at sa halip ay ma-recycle at magamit sa ibang bagay. Malaki raw ang naitulong ng kanilang Central Materials Recovery Facility. Itong lugar na ito ay dating dump site ng San Fernando pero kinonvert into CMRF o Central Materials Recovery Facility kung saan ang 35 barangay ng San Fernando inilalagak lahat ng kanilang basura, mapa residual o plastic waste. At bilang bahagi ng kanilang circular economy, ang mga naipong plastic kinukolekta ng isang kumpanya ng semento na nire-recycle para gawing refuse diesel fuel ng kanilang mga equipment. Ang ibang basura gaya ng mga market waste tulad ng bulok na gulay o karne, ginagawang compost o pataba sa lupa. Sa ilalim ng batas, dapat may MRF ang bawat barangay sa bansa. Pero sa datos ng COA, nasa 39% lang ng mga barangay ang mayroon nito. Pero sa 39% na yan, hindi pa lahat gumagana. Ayon sa Greenpeace, maganda ang base policy ng Pilipinas pagdating sa waste management o ang Ecological Waste Management Act at maging ang EPR law. Kaso, hindi raw na ma-maximize ng LGUs. Ang rami pang gawin para maabot natin yung tinatawag natin na circular economy goals that we have. But at the same time, it also means that there's opportunities to implement the right kind of solutions. Negosyo, pamahalaan, at tayong individual. Ang pinagsama-sama nating pagmamahal sa kalikasan ang mag-aahon sa atin sa nakalulunod na problema sa plastic. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Talagang ipinaglaban daw ni Will Ashley at Ralph De Leon ang kanilang pamamalagi sa loob ng bahay ni Kuya. At si Will may nilinaw tungkol sa usap-usapang love triangle sa pagitan nila ni Bianca De Vera
at Dustin Yu. Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. Ang akalang meeting lang daw, homecoming party pala mula sa Sparkle family para sa Big Four Kapuso housemates. Kasamang sumalubong ang Senior Vice President ng GMA Network na si Attorney Annette Coson Valdez, iba pang executives at si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D. Bago yan, nagsama-sama kagabi sa bahay ni Kuya ang housemates at buong team ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition para sa isang fun-filled reunion. Layag na layag naman ang Wilka sa kanilang TikTok challenge na mahigit 8 million views na and counting. Sa GMA Integrated News interviews, diretsahang nilinaw ni Will Ashley ang tila love triangle na nabuo sa PBB House sa pagitan nila ni Bianca De Vera at Dustin Yu. To be honest, wala po naging triangle talaga sa loob ng bahay. Alam po lahat ng mga housemates yan. Bakit kayo shinship in a way? Siguro po kasi nagkaroon din po kami ng work together. Masaya ako sa naging storya nilang dalawa. At yun nga, kagaya ng sinasabi ko sa mga housemates po, sana talaga madala nila talaga sa labas po. Ayon pa kay Will, bukas at looking forward muli siyang makatrabaho si Bianca. Sa interview na ikwento rin niya ang ilang struggles sa loob ng bahay ni Kuya as an introvert. Kaya thankful siya sa housemates at fans dahil sila ang rason kaya itinuloy niya ang laban. It's giving dark horse vibes, ika nga ng ilang netizens ang rawi duo ni na Will Ashley at Ralph De Leon. Matapos silang itanghal na second big winners ng kauna-unahang PBB Celebrity Collab Edition. Meron man po akong ginagawang isang bagay. Gusto kong ibigay talaga yung 100% best ko. And yun yung something na naging proud talaga po ako kasi ang laking growth po nun para sa akin. I haven't been handed anything dito po sa line of work po namin ni Will. And I want it to be that way also. Kasi doon ko po talaga mapapatunayan na deserve ko po talaga yung mga binibigay po sa akin blessings. Extra special din ang PBB journey ng kanyang kaduo na si Ralph na dati nang na-evict sa bahay ni Kuya pero nakabalik. Naging bukas din si Ralph sa ilang comments ng netizens. Ako, prepare ko na din po yung sarili ko for the worst case scenario, which also natutunan ko po actually doon sa loob ng bahay na hindi po talaga maganda yung palaging mangyayari. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Nakaupo sa mataas na sanga at nakakapit sa puno ang isang babae habang inaabot ng mga rescuers sa Texas. Isa po siya sa mga natangay ng matinding pagbahang na nalasa nitong weekend. Sa ilang lugar, umabot sa halos 30 talampakan ang taas ng baha o katumbas ng 3 palapag na gusali. Magit 100 na ang naitalang nasawi. Marami po ay mga bata at ang ilan po sa kanila kasama sa 700 estudyanteng tumutuloy noon sa isang all-girls summer camp na nasa isang lugar na kilalang Flash Flood Alley. Marami pa po ang nawawala. Mapa Gen Z, Millennial o kahit Boomer pa, nagsama-sama para sa iisang layunin. Yan po ay para mabuo ang world's largest string orchestra sa salyo ng Ode to Joy ni Ludwig van Beethoven. Mahigit 1,300 musikero ang lumahok dito. At kahit umuulan, masaya ang ilang kalahok sa anilay intergenerational unity na ito. Umiikot po ang world record attempt sa ideyang kayang pagbukluri ng musika ang mga tao. At bagamat wala pang opisyal na anunsyo ang Guinness World Records, naungusan ng Germany ang dating record ng Hong Kong na 1,021 musician. Nagmisulang makapal na ulap sa himpapawid ang ibinugang usok ng bulkang yan sa Indonesia. Umabot po yan sa taas na 18 kilometro kasunod ng explosive eruption ng Mount Leutobi Laki-Laki. Nabalot ng abo ang mga kalsada sa paligid ng bulkan at pati ng ilang mga bahay. At kanselado din ang ilang flights. Pinagsabihan na ang mga turista na iwasan ang pagpasok sa 6-kilometer radius na danger zone ng bulkan. Nasa Pacific Ring of Fire ang Indonesia na may mahigit 100 aktibong bulkan.
but sweet ang Japan trip ni Ruru Madrid at Bianca Umali. Sa loob po ng 3 araw, nag-enjoy ang couple sa kanilang food trip at kinalimutan muna ang diet. Sinulit na rin nila ang quality time na magkasama. Laging saliwa yung schedule namin. She's doing sangre, I'm doing lolong. So, at least ngayon meron na kaming time para sa isa't isa. At speaking of Bianca, masisilayan na siya bukas bilang si Tera sa Encantadia Chronicles Sangre. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.